Talagang mainit pa rin ang mga mata ni Palu sa Ribisco. Maugong pa rin kasi hanggang ngayon ang mga balita sa lipatan series ng mga manlalaro. At mahigpit na pinagbibili ni Ricky Palu na ang paglipat nila BDL at Denden ay isa sa mga huling panukala sa pagitan ng PVL sister team. Kailangan nilang matuto mula sa karanasan sa PBA. Kaya ipagbabawal na ng PVL ang mga transaksyon ng sister team pati na rin ang pag-trade ng mga nangungunang draft pick ngayong Hunyo. Ikaw, sang-ayon ka rin ba dito? Pero bago pa man ang lahat, huwag mo namang kalimutang mag-subscribe at i-spike ang notification bell para lagi kang updated sa mga volleyball ganap. Ang paglipat ng Choco Mucho star na sina Bea De Leon at Denden Lazaro Revilla sa Creamline ang isa sa mga huling transaksyon sa pagitan ng magkapatid na koponan na papayagan ng Premier Volleyball League o PVL. Ginawa ni PVL Chief Ricky Palu ang katiyakang ito habang siya at ang mga kapwa-opisyal ay naglatag ng batayan para sa mga pagbabago sa mga wholesale rule na idinisenyo upang magdala ng katatagan sa pioneering volleyball league sa gitna ng katanyagan na nakukuha ng PVL. Kabilang sa mga pangunahing pagbabago sa panuntunan ay ang pagpapatupad ng rookie draft at salary cap pati na rin ang pagbabawal sa mga transaksyon sa pagitan ng magkapatid na koponan na sinasabi ni Palu na napakahalaga ngayon para sa liga at dapat hindi bababa sa 3 pares ng mga koponan na kabilang sa parehong may-ari. Bukod sa orihinal na Creamline at Choco Mucho na parehong nasa ilalim ng payong ng Ribisco ng long-time volleyball patron na si Jonathan Nang, ang PVL ay mayroon na ngayong nadagdag na 2 sister club team tulad ng PLDT at Signal, gayon din ang Akari at Nextlet. Ang pang-apat na pares ng mga kupunan ng PVL na kabilang sa parehong kumpanya ay inaasahang magdedebu sa sandaling mabuksan ang bagong season sa Pebrero, kung saan inaasahang idaragdag na mga may-ari ng Farm Fresh ang dating Jerflor franchise na hindi pa pinangalanan ngayon. Tulad ng nakikita mula sa karanasan sa PBA, ang pamamahala ng maramihang pagmamay-ari ay maaaring magdudulot ng pagkalito o pandaraya. Sa mga unang taon ng liga, tila nakikitaan ng banta tulad ng nangyari sa PBA board dahil sa maramihang pagmamay-ari. Kaya napilitang maglagay ng mga panuntunan upang matiyak na hindi mangyayari ang mga pagtutulungan sa pagitan ng magkakapatid na koponan, pagbabawal sa pangangalakal o trade ng mga manlalaro o paghirang ng mga common officials. Ngunit sa paglipas ng mga taon, ang PBA ay nalusutan ng mga pinagbabawal na teknik at humantong sa walang habas na paglabag sa mga patakaran. Kaya ngayon si Palu nagsisilbi bilang isa sa mga pangunahing opisyal ng PBA noon sa termino ng yumaong si John Bernardino ay nangako na gagawin ang lahat upang matiyak na hindi ito mangyayari sa mabilis na pagtaas ng liga ng pro volleyball. Inaamin naman ni Palu na walang PVL rules para pigilan ang paglipat nila De Leon at Lazaro Revilla mula sa Choco Mucho sa Creamline. Ngunit tiniyak nito na sa hinaharap tiyak na walang magiging trade sa pagitan ng magkapatid na koponan. Dagdag pa ni Palu na ang no trade rule ay dapat na maipatupad sa Hunyo o Hulyo, kung saan inaasahan niyang ang liga ay magkakaroon ng isang rookie draft pati na rin ang salary cap para sa mga kapwa-koponan at individual na mga manlalaro. Nang tanungin kung bakit ang pagbabago sa liga ay naka-schedule sa Hunyo at hindi sa pagsisimula ng bagong season ng PVL sa Pebrero, saad ni Palu, pinili namin ang Hunyo at Hulyo dahil ang mga liga ng mga paaralan ay matatapos na. Isang magandang timing para sa aming draft system upang simulan. Dagdag ni Palu, kaya nakapagpasya na rin kaming ipatupad ang lahat ng iba pang bagong panuntunan ng sabay-sabay. Ang mga pagbabago ay hindi nagtatapos sa rookie draft, salary cap at no trade rules sa mga sister team. Para sa PVL, nanumpa si Palu na muli silang matututo mula sa karanasan sa PBA. Ang ipagbabawal din ang trading ng mga nangungunang draft pick sa loob ng hindi bababa sa 2 taon. No selling of players. Ang layunin talaga ng draft ay upang mapanatili ang pagkakapantay-pantay ng liga. Kaya gusto ni Palu sa bawat team na hawakan ang kanilang mga top picks na manlalaro at mahigpit na pinagbabawal ang pagbebenta ng mga players. At kung ang mga manlalarong ito ay pagpapalit sa kalaunan, sisiguraduhin ng mga opisyales na ito ay magiging patas na kalakalan.
Tiniyak ni Palu na ang mga opisyal ng liga ay magsasagawa ng mga konsultasyon sa mga may-ari ng kupunan sa mga buwan bago magkabisa ang lahat ng mga bagong panuntunang ito. Bago namin i-finalize ang anumang mga patakaran na gusto naming ipatupad, ipinapakita namin ito sa mga kupunan para sa kanilang mga komento at mungkahi. Kapag naayos na ang lahat, unilateral na ipapatupad ng PVL ang lahat ng mga pagbabagong ito. Saad ito ni Palu. Ikaw, sang-ayon ka rin ba dito? Maaari mo bang i-komento sa baba ang iyong mga opinyon patungkol dito? So that's it. Thanks for supporting this channel and please don't forget to like and subscribe and spike the notification bell para lagi kang updated sa mga valuable ganap. And thanks for watching.